Kumusta mga idol? Lalong-lalo na sa mga kagaya kong mga batang itis dyan. Naalala pa ba ninyo ang paboritong juice drink natin noon na lagi natin hinahanap, lalo na pang baon lagi sa eskwela at kahit sa mga party events noon ay hindi mawawala ang juice drink na ito. Ang tinutukoy ko, ang High C brand. Sige mga idol, intro muna tayo. Ating balikan kung paano nagsimula ang High C at kung sino ang mga nasa likod nito. Nagsimula ito noong 1946 sa Southern United States of America. Ito'y inumpisahan ni Niles Foster. Dati siyang bakery at bottling plant owner sa kanilang lugar. Habang ginagawa ko ang vlog na ito, ayon sa aking pananaliksik, wala talaga akong nakitang profile background ni Foster at kung bakit iniwan niya ang kanyang bottling plant at bakery business. Anyway, balik tayo sa topic. Alam niyo ba mga idol, pinag-aralan talaga ito noon ng isang taon ni Niles Foster kung paano niya makuha ang tamang timpla ng isang orange juice drink na sa tingin niya papatok sa masa. At ang kanyang formula na ginagamit ay ang orange juice concentrate, peel oil, asukal, tubig, orange essences, citric acid, at ang ascorbic acid or vitamin C. Kaya dito niya nakuha ang brand name na High C. Pagkatapos ng marketing test sa nasabing produkto ni Foster noong 1947, ito'y matagumpay na tinangkilik ng mga tao. Kaya pagdating ng 1948, dito na ipinakilala sa merkado ang High C brand. Gumastos pa nga ng malaking pera si Foster noon para lang mai-promote ang kanyang produkto at para tumaas din ang kanyang benta. At di naman siya binigo sa kanyang pinaghirapan dahil talagang pumatok at tinangkilik ng mga tao ang kanyang produkto. At ito'y napansin agad ng Clinton Foods Incorporated na agad namang nakipag-agreement kay Foster at sila'y naging business partner at dito mas lalo pang lumakas ang benta nila. Umaabot na nga ito sa merkado ng Los Angeles at San Francisco noong 1949. Hanggang naibenta na talaga nila ang High C brand sa buong Amerika. Dahil naghahanap pa ang mga tao ng ibang flavor, agad naman silang gumawa ng mga iba pang flavor sa pamamagitan ng kanilang mga nakuhang mga co-packer plant. Gaya sa Geneva, Ohio, doon nila nakuha ang pangalawang flavor na grapes. Sa Paw Paw, Michigan naman, doon naman nila nakuha ang flavor na apple at cherry. Namayagpag ang kasikatan noon ng High C sa buong Amerika. At ito'y napansin naman at naging atensyon ito ng kumpanyang Minute Maid na subsidiary company naman ng Coca-Cola. Kaya pagdating sa taong 1954, sa di malamang dahilan, ibinenta ito ni Clinton Foods Incorporated kasama pa dito ang Florida holding nila at ang High C brand. Oh, bakit naman? Oh no! Nagpatuloy pa rin naman noon si Foster sa bagong kapartner niya, ang Minute Maid. Pero sa kasamaang palad, sa di malamang dahilan, bigla ang ibinenta naman ito ng Minute Maid ang share of stock ng High C kay George Roberts na dating assistant sales manager lamang noon ni Foster. Gosh, akalain mo, dating empleyado lamang ni Foster ang nakabili sa stock ng High C. Wow, galing! Kaya syempre, nakakarismaya at nakakainsulto na rin ano? Parang wala nang silbi ang papel ni Foster sa High C. Kahit sarili niya itong produkto. Kaya, nagdesisyong umalis na lang si Foster sa Minute Maid
at wala na siyang balita pagkatapos ng kanyang pag-alis noon. Pero ayon sa aking pananaliksik, wala akong nakitang artikulo kung ipinaglaban ba ni Foster ang kanyang karapatan or kinuha man lang ang kanyang share of stock. Nakakalungkot mga idol, sa aking pananaw, parang pinagkaisahan ata siya ng mga malalaking tao noon para mapabagsak siya at maagaw ang kanyang produkto. Pagdating ng 1958, ang Hi-C ay mas lalo pang sumikat sa buong Amerika at ito'y nangunguna sa lahat ng grocery store noon at may nadagdag pang mga bagong flavor gaya ng orange pineapple, pineapple grapefruit, Florida punch at peach. Sa ngayon, andyan pa rin naman ang Hi-C brand pero ito'y under license at pinagmamayari pa rin ng Minute Maid. Pero dito sa ating bansa, correct me if I'm wrong lang ha, naalala ko noon mga early 90s ata ito nawala. Ewan ko kung bakit. Ang sarap talaga balikan ang panahon ng ating kabataan mga idol. Kayo, anong naalala nyo sa mga commercial ng Hi-C? At lalong-lalo na ang mga experience nyo sa Hi-C Juice brand. Pakishare nyo naman sa comment section. Naalala ko tuloy ang kabataan ko noon. Ang Hi-C talaga ang pinakamabentang juice brand. Kahit nga, marami pa itong kasabay ng mga katunggaling brand. At ang orange flavor, ang lagi kong pinipili noon. Talagang masarap kasi Paano mga idol? Hanggang dito na lamang. Kung nagustuhan mo ang ganitong content or mahilig ka sa ganitong content, ay hinihiling ko na mag-subscribe ka at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga upcoming ko pang mga videos. At pakipollow na rin sa Facebook page at TikTok channel natin. At lastly, paki-like naman at paki-share para mas lalawak pa ang ating channel. Maraming salamat mga idol. Hanggang sa muli!